aming tanging itinataas, O Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming tanging tagapagligtas at Panginoon. Amen. Para pasimulan ang ating maagang pagsamba, gawin natin ang pagbati sa ating mga kapatid na may kaarawan at sa ating mga married couples sa kanilang wedding anniversary. June 8, Michael Roy Cruz. Palakpakan natin. June 9, Hanily Caitlin Talag. June 10, Resty Santiago, Almira Tamayo, Joshua Agapito, Luis Angeline Unicruz, at Arturo De Leon. June 11, Junaldo Elpidio Aguilar, Brian Villanueva, Ramil Dairon, at Edna Pascual. June 12, Jonathan Gibaga, Chito Esguera, Queenie Canapia, Rosel Cadiente, Gavin Wilfred Reyes, Juanito Cruz Jr., Nilda Policarpio, at Josephine Villapanya. June 13, Rebecca Ellen Tolentino, Belen Castorillo, Ian Jed Constantino, Lota Maniacob, at Dinggin Rayos del Sol. June 14, Shane Marie Mercado, Eliseo de Borja, Ridet Lee Alcantara, at Abigail Puruganan. Ito na ang ating mga married couples sa kanilang anniversary. June 8, Martin and Araceli Acker. June 10, Albert and Sally Mariano, Bien Paul and Mary Grace Reyes. June 11, Joel and Josie Agapito. June 12, Virgilio and Laila Cruz, Joey and Betsy Aguilar, Virgilio and Victoria Pablico. June 14, Nervic and Emeline Pangilinan. Ang lahat ay pumayo at awitin natin ang Everyday with You, Lord, bilang awit ng pagbati. Sweeter than the day before, every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I adore. Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every morning I will worship. Every evening I adore. Every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Natiling nakatayo para sa mga awitin ng pagpupuri. My Savior,
lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay
Purihin po ang ating Panginoon. Welcome natin at binabati ang bawat isa, syempre. Lalo tigit yung ating mga ama ng tahanan. Pwede po ba silang tumayo? Yung ating mga ama ng tahanan. Ayun. So, purihin po natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. At syempre, binabati po natin ang bawat isang ama ng tahanan, maging yung ating mga kapatid sa ibayong dagat at sa iba't ibang dako ng Pilipinas na ating pong kinikilala ang kanilang patuloy na ginawa para po sa kanilang mga sambahay at mamaya ay atin po silang ganap na kikilalanin sa pamagitan din ng paghandog ng mga token para sa kanila. Mga kapatid, nagagalak tayo na ibalita na naging matagumpay po ang ating parada. Amen. Sino ang kasama sa parada? Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Ayan, nakapag-create po tayo ng traffic. Pero salamat na ipagbunyi po natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa kaniyang kabutihan. At syempre, kaugnay po na yan, yung ating highlights ng ating gawain ng pagdiriwang. Syempre po yung this coming Saturday, ito po yung ating grand concert, 10 Decades of God's Faithfulness. Sino po ang kasama natin doon ay mga aawit? Siyempre, ang ating Praise God Choir nandoon. At lahat po ng ating koro at iba't iba pang mga choirs and bands ay mga kasama po natin. Salamat sa kabutihan ng ating Diyos. Tayo po ay dumako doon bago mag-alas 5 ng hapon. Ano po? Kasi para kung gusto nyo medyo sa bandang unahan kayo mga kaupo. So mas maganda po na dumako tayo ng mas maaga doon sa multipurpose gym ng ating paaralan. At syempre, yung pong ating linggo ng selebrasyon. Wala po tayong pagsamba dito. Ano po? Ang ating pong pagsamba, anong oras? Alas 4 ng hapon. Huwag din po kayong dating naman doon ng alas 5 kasi alas 4 po ang ating pagsamba. So, mas maganda, umagap na tayo. Kasi po, inaayayahan din tayo para po sa ating unveiling naman ng marker doon po sa J. Asido, doon po sa kanto ng tahanan po ng late Miguel and Romana Esguera sa J. Asido Street. Ang unveiling po natin ng marker, 2:30 p.m. So, dumako na po tayo doon. Tapos, kung gusto nyong lumakad din, hopefully hindi mainit, ano po, maganda din yung weather, katulad kahapon. So, lalakad na tayo papunta doon sa paaralan, ano po, sa gymnasium. So, patuloy po tayo magkita-kita at after po niyan, ang ating pagsamba, meron pong fireworks display. Diba? Ang ganda-ganda ng patuloy na gagawin ng ating Panginoon. So, salamat po sa kanyang kabutihan. At syempre, para po sa ating ilang mahalagang pahayag, ang ating panalanginan po this coming Wednesday, ang speaker po ay ang ating kamanggagawa mula sa Simona, si Pastor Jesus Mendoza, ang inyong lingkod, ang worker in church. Ang praise team ay ang Simona Praise Team at ang group in church na aawit Simona Care Group. Patuloy po ang pinag-aanyaya yung ating Zumba Fitness class na pinangungunahan ni Karen. Kung sino man po ay nagnanais patuloy na maging healthy. Every Tuesday, Wednesday, and Thursday, meron po tayo na ginagawa dyan sa ating ground floor ng Faith Building, 6 p.m. to 7 p.m. At ganyan din po, mga kapatid, bukas po, para doon sa ating witness ministry, pagpapatuloy po ng meeting and planning, 1 p.m. po ay gagawin yung ating pagpupulong. Kasama po ang lahat ng witness committee members, ministerial team, mission pastors with council chairperson or representative. At gayon din, mga kapatid, isama din po natin sa ating panalangin at patuloy na ipinag-aanyaya sa atin. June 12 po ay araw ng kalayaan, di ba? At syempre po, sa halip na tayo ay nasa kali at magwawagayway tayo, ay wawagayway natin ang pagpuri sa ating Panginoon. Meron pong alab sigla. Yan, alab sigla na gagawin sa Marikina United Methodist Church
Ang Alab Sigla po ay nagpasimula po noong January. So atin pong pinagpapatuloy yan in preparation din para naman po sa second year nito sa January 2015. So ang bawat isa po ay inayayahan sa Alab Sigla. Ngayon, ang simula po niyan alas 8 ng umaga. Mga kasama po natin nagapagsalita doon sa gawaing yon ang ating mga tagapagsalita na mapapakinggang naroon ay ang ating siyempre Bishop Rudy Juan, si D.S. Cunanan, at gayon din po ang administrative pastor ng Marikina United Methodist Church, si Pastor Harvey Lucena. So mga kapatid, tayo po ay sama-sama lang dumako doon. Ang registration fee po ay 200 pesos. At gayon din, isama din po natin sa ating panalangin. Merong pong summit na gagawin patungkol sa pag-iingat at pagiging mabuting katiwala ng yaman ng bawat iglesia. Ito po ay gagawin sa Tagaytay Mission Camp this coming June 13 and 14. Ang mga dadalo po doon ay ang administrative pastor, gayon din ang financial person, financial secretaries at ang treasurer ng bawat iglesia lokal. So atin po yung isama sa panalangin na ito po ay maging matagumpay sa bawat isang doon po ay darako at patuloy higit na mahayag ang pagiging mabuting katiwala ng bawat yaman na ibinibigay po ng ating Panginoon. Gayun din, ating patuloy na isama din sa ating panalangin, siyempre po ang ating mga kapatid na mayroong mga karamdaman. Patuloy natin isama si Nanay Betty Jacinto. Medyo paworsen po yung kanyang sitwasyon. Payat na po siya. So ating isama sa panalangin, patuloy na mahayag ang kalooban ng Diyos sa kaniyang buhay. Si Ate Angel Tamay naman po ay nakauwi na sa kalantahanan, bagamat siya po ay mahina pa rin. So, atin silang patuloy na isama sa ating mga personal na panalangin at gayon din sa ating pastoral prayer. Tinatawagan po natin si Pastor Pud para pangunahan tayo sa ating panalanginan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami sa napakagandang umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin. Isang kagalakan sa aming Panginoon ang narito sa loob ng iglesyang ito upang ang iyong pangalan, Panginoon, ay maitaas, mapapurihan. At sa pagdiriwang na ito, Panginoon, pangunahin sa aming pagdulog sa inyo ang aming mga kapatid na hindi po namin nakasama sa oras na ito. Saan man sila naroon o kung sila man ay may mga karamdaman, sila, Panginoon, ang aming pangunahing pagdulog sa umagang ito. Samahan mo po sila kung sila ay naglalakbay. O kung sila man, Panginoon, ay may mga karamdaman, pagalingin mo po sila. Umaaring sa oras na ito, Panginoon, sila ay may mga bigatin na dalahin. Ikaw ang siyang nangako, Panginoon, na hindi mo pababayaan at patuloy na sasamahan ang iyong mga anak. Kung kaya't ang aming dalangin sa oras na ito, sa aming mga kapatid na dumaranas ng pagsubok sa buhay, samahan mo po sila. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa ibinigay mo na taglay na lakas ng aming mga pisikal na katawan upang sa umagang ito ay magamit namin sa aming paglilingkod, magamit namin sa aming pagsamba, magamit namin sa aming paglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa aming mga kapatid na may mga karamdaman, sa mga nabanggit, Panginoon, na pangalan. Sa oras na ito, maaari po ba, Panginoon, lapitan mo po sila. Hawakan mo ang kanilang buong katawan mula ulo hanggang paa. At ang aming dalangin, Panginoon, ay gumaling sila sa kanilang mga karamdaman. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa panahon na kami ay dumudulog sa iyo, nandyan ka at laging
nakikinig sa panalangin ng iyong mga anak. Kaya sa oras na ito, nais po namin idalangin din ang lahat ng iyong mga manggagawa na sa ngayon ay naglilingkod, nagpapahayag ng iyong mabuting balita, lalo na sa mga lugar na liblib, Panginoon. Ang iyong mga manggagawa na nagpapahayag ng mabuting balita upang maabot ang mga kaluluwa. Dalangin namin, Panginoon, samahan mo ang iyong mga lingkod na ito at kasihan mo sila ng iyong banal na Espiritu. Dahil sa kanilang pagpapahayag ng iyong mabuting balita ay ipahayag nila ng mayroong katapangan sa anumang pagsubok na dumarating sa kanila. Samahan mo po sila, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa bawat namumuno ng iglesyang ito na binigyan mo ng pagkakataon, oportunidad na makapaglingkod. Ang aming dalangin, Panginoon, ay bigyan mo sila ng wisdom na mula sa iyo, karunungan na mula sa iyo. At kami ay magkaisa na kung saan, Panginoon, ang aming layunin lamang ay lalo pang mag-alab ang paglilingkod ng iglesyang ito. Ang aming mga pamunuan na siyang patuloy na nagsisikap na lalong mapalago ang iglesyang ito. Samahan mo po ang bawat isa. Ganon din sa namumuno sa aming bayan, mula sa aming mayor o mga kagawad, sa aming mga kapitan. Dalangin namin, Panginoon, na magkaisa sila at iwaksi ang anumang personal na interes bagkos ang mga programa na kanilang gagawin, Panginoon, ay magiging pakinabang sa bawat mamamayan. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang siyang pangunahing dahilan kung bakit naitayo ang iglesyang ito. At ang iyong layunin, Panginoon, ang siyang aming sinusunod. Balutin mo ng iyong banal na dugo, Panginoon. Ang iglesyang ito na siyang pangunahing layunin, Panginoon, ay ipahayag ang mabuting balita, ang kaligtasan. Kami ay nagtitiwala at panatag ang aming kalooban na lalo pang mag-aalab ang puso ng bawat isa sa paglilingkod. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sapagkat sa bawat araw, nararamdaman namin kung papaano ka kumikilos. Hindi lamang sa aming personal na pangangailangan espiritual, kundi sa kabuuan ng iyong iglesia. Purihin at pasalamatan ka sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan ng pagdudulot ng pagpapala sa amin. At narito po ang kaloob ng iyong mga anak. Basbasan po ninyo ito upang patuloy na magamit sa pagtatanghal ng iyong pangalan na sanlibutan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong leksyonaryo ngayong umaga ay matatagpuan sa mga gawa, chapter 2, verses 1 to 21. Makipagbukas po kayo ng ating banal na kasulatan at sama-sama po natin itong basahin. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na nanirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao, namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa dito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Hindi nila maubos maisip ang nangyari, kaya't di matigil ang tanungan. Ano ang ibig sabihin nito? Ngunit ang iba'y pakutsiyang nagsabi, mga lasing yan. Tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas, mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo, sapagkat ikasyam pa lamang ng umaga. Manapay natupad ngayon ang sinabi ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao, at sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak. Ang inyong mga binatay makakakita ng mga pangitain. Ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panag-inip. Sa mga araw na iyon ay pagkakalooban ko rin ang aking espiritu. Ang aking mga alipin, mga lalaki at babae, at sa ngalan ko'y magpapahayag sila. Magpapakita ako ng mga himala sa langit at mga kababalaghan sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Magdidilim ang araw at pupulang animoy dugo ang buwan. Bago sumapit ang araw ng Panginoon, ang dakila at maningning na araw. At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Purihin ang
Inaya naman po ang bawat isa makipagbukas sa epistula sa unang Korinto, Kabanata 12, 3 ba hanggang 13. At hindi rin masasabi ni ninuman, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritu nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanyang espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sa isa'y pinagkaloob sa pamagitan ng espiritu ang kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos at sa isa'y ang kakayahang makaunawa ng aral ng Diyos. Ang iisang espiritu ring iyon ang nagkakalob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos. At sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan. May pinagkalooban naman ang kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At may pinagkalooban din ng kakayahang makakilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang Espiritu. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at sa iba naman ang magpaliwanag niyon. Ngunit iisa lamang ang Espiritong gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kaniyang maibigyan. Magsitayo po ang bawat isa para sa pagbasa ng Ebanghelyo. Sagutang pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 20, mga talatang 11 hanggang 23. Inagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Sabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hinihinga niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kayong lahat, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang salita ng Diyos para sa mga anak ng Diyos. Amen. Thanks to God whose word was spoken in the deep that made the earth. He's the voice that called the nation. He's the fires that tried her birth. God has spoken, God has spoken. Praise Him for His open word.
Salamat po. Praise God Choir, tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakahanda po ang aming puso upang tanggapin ang biyaya ng langit mula sa iyong banal na salita at ang araw ng pagdating ng Pentecostes o ng banal na Espiritu, ang siya nawang lumukob sa aming pagsamba ngayong umaga sa maghapong ito. Nawa, O Diyos, ang inyong banal na Espiritu ang siyang sumakop sa aming lahat. Pakapuspusin po ninyo ang labi ng inyong lingkod. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang araw ng Pentecostes. Ang Pentecostes po ay yung ika-50 araw matapos ang ating Panginoon ay mabuhay na maguli. At sa lipunan ng mga Hudyo, sa mga mananampalatayang Hudyo, mayroon po silang tinatawag na pista ng pagdiriwang ng pag-aani. At yun din po ay ika-50 araw matapos na sila po ay magtanim. Kaya ito po ay pagdiriwang ng pag-aani. Harvest Festival. Na kung ating alalahanin o mga kapatid ang pagkatatag ng Taytay United Methodist Church, mayroong napakahalagang pangyayari o mga pangyayari sa iglesyang ito. At nais ko pong lagyan ng pamagat ang mensahe ng Diyos para po sa ating lahat, empowering the church. Ang pagpapalakas sa iglesia ng ating Panginoon. Mayroon po akong 4 na nais ibahagi po sa inyo sa mensaheng ito na may pamagat na empowering the church. First, power to strengthen the followers of Jesus. Ang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo ay galing po sa probinsya ng Galilea. Karamihan po sa kanila. At ang mga alagad na ito ay mga mangingisda, mga mahihirap, at karamihan po sa kanila ay hindi ho naman nakatapos ng mataas na pag-aaral. Pero mapansin natin, mula doon sa takot, mula doon sa kababaan ng buhay, mula doon sa pagiging ordinaryo, ang mga tagasunod, ang mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo, nang dumating ang araw ng Pentecostes, sila po ay pinalakas. At ang pagpapalakas na ito ay hindi lang doon sa tinatawag nating pisikal na pagpapalakas, kundi higit sa lahat yung pang-espiritual na pagpapalakas sa kanila. Sapagkat mula doon sa loob ng kanilang pagkatao, mayroon silang iba't ibang mga kahinaan, kinatatakutan, at mababang pagtingin sa sarili.
Natatakot sila noon kasi ang alam nilang Panginoon ay si Haring Cesar. Na noong panahon na yon, pag mayroon kang ibang Panginoon na sasabihin, ikaw ay hindi karapat-dapat na manirahan sa lipunan ng imperyo ng Roma. Pero papaano mo sasabihin na si Jesus ay Panginoon kung hindi ka pananahanan ng Espiritu Santo? Natatakot sila. Gayon din dahil sila ay galing sa kahirapan, sila ay walang pinag-aralan, natatakot din po silang magpahayag ng tungkol kay Kristo sapagkat iniisip nila, ako'y grade 1 lang, ako'y grade 2 lang, nasa last section, nasa ropor pa. Katabi ng CR. Kaya iniisip nila, wala. Ay, ang kakaharapin ko'y mga senador. Ang kakaharapin ko'y mga hari at gobernador. Sino ako para magsalita sa kanila? At gayon din ang pagtingin nila sa kanilang sarili. Ako'y mahirap lamang. Ako'y taga-Smoky Mountain. Ako'y taga-Flatway. Ako'y taga-bundok. Ako'y taga-isla. Ang kakaharapin ko'y mga mayayaman. Ang kakaharapin ko'y mga taga-Forest Park. Sino ako? Pero mapansin natin nang dumating ang araw ng Pentecostes, nang dumating ang banal na Espiritu, parang dumating lang ano. Tinadya mo ba yun? Nang dumating ang araw ng Pentecostes, makita po natin sa banal na kasulatan, silang lahat napuspos ng Espiritu Santo. Silang lahat ay lumakas spiritually. Kahanga-hanga ang araw na ito. Kahanga-hanga ang araw ng pagdating ng Pentecostes. Natatandaan niyo po ba noong 1953? Hindi pa ho ako tao nun. Kaya nga po ako nagtanong narito po ba kayo? Miyembro na ho ba kayo ng Taytay UMC noong 1953? Nagtatanong po kami mga batang pastor. Ito pong nakaraang 2013, kami nagulat, may mga nagdatingan dito, mga miyembro, galing po sa TMCC, Taytay, The Messiah Community Church, yung dating Taytay Methodist Community Church. Nandiyan po yung mga Candelaria, sina Eli Javier. For the first time, nakita ko po sila dito. Si Ate Linda, narito, ano? Nung 50 years celebration, nung 1953 event dito po sa church na ito. At ang sabi nila, ito pong church, ang sabi po nang nandun sa labas, ay nasusunog di umano. Nasusunog ang bayan, nasusunog ang simbahan ng Taytay United Methodist Church. At kumalembang po ang simbahang Roman Catholic. Tang, tang, tang. Ibig sabihin, may sunog, may sunog. Ano po? Yun po ang sabi. At ang mga tao po, nagdalahan daw di umano ng mga timba ng tubig sapagkat nasusunog ang simbahan ng Taytay United Methodist Church. Nang pagsilip po nila dito, di umano, abay hindi naman daw nasusunog ang simbahang ito. Nagpe-prayer meeting during that time. At nagpo-prophesy ang marami sa kanila na ang sabi nila, O Panginoon, ang church na ito ay inyong pag-aalabi ng puso ng mga miyembro at marami mga magpapastor, marami magjajakunisa. Ay, mga kapatid, nagkatotoo nga. Palakpakan natin ang Panginoon.
Di ba? Naglalagablab, nag-aapoy. Ibig sabihin, dumating sa Taytay United Methodist Church ang isang pambihirang kasaysayang ito. Kaya marami sa mga alagad ng ating Panginoon, ang tingin sa sarili, ang baba, ang tingin sa sarili, walang pinag-aralan, ang tingin sa sarili, walang-wala. Pero dahil sa pagdating ng Espiritu Santo, dahil dun sa pagkabuhay na muli ni Jesus, mas lalong pinalakas ng pagdating ng banal na Espiritu, yung kanilang natutuhan, yung kanilang narinig sa ating Panginoon Kristo. Pangalawa, power to proclaim the amazing works of God. Kung ating pong papansinin, yung mga nagkakatipon doon sa lugar na yon sa Jerusalem, 120 mga mananampalatayang Kristiyano. Nang dumating ang banal na Espiritu, ang sabi ng Bible, Acts 2:1-21, sila po nandapuan, nang dumating ang banal na Espiritu, sila po ay nagsasalita sa iba't ibang wika. At itong 120 na ito, lahat po sila ay nagsasalita ng mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos sa kanila. At ito'y narinig ng mga tao doon sa labas. Ang sabi ng mga tao, nagsasalita sila sa iba't ibang wika at kamangha-mangha. Ang sabi, sila'y nagsasalita ng mga kamanghamanghang bagay tungkol sa Diyos. 120 mga mananampalataya, marahil isa doon ay nagsalita sa iba't ibang wika, marahil isa doon ay si Maria Magdalena. Marahil siya'y tumayo at nagsalita tungkol sa kamanghamanghang gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Marahil ganito ang kanyang winika, ako si Maria Magdalena. Ako'y dating taga-Junction. Pero dahil kay Kristo, iniyabot niya ang kanyang kamay sa akin. Ako'y akmang babatuhin upang patayin. Pero dahil kay Kristo, inabot niya ako. Inunawa niya ako, minahal niya ako, pinatawad niya ako. At ngayon, sa pagdating ng Banal na Espiritu, ay aking pinatotoo ngayong araw na ito, ang kamanghamanghang gawa ng Diyos sa aking buhay, mula doon sa kapahamakan, ako'y binigyan ng buhay na walang hanggan. At marahil tumindig din si Sakeo at kanyang sinabi, mga kababayan, ako si Sakeo. Ako'y dating maniningil ng buwis, tumanggap din ako ng pidap. Marahil ganun pa, no? Pero dahil naghahanap ako ng kapayapaan ng aking buhay at narinig ko na si Jesus ay makapangyarihan, binabago niya yung mga taong masama ang pag-uugali, nagbibigay ng pag-asa at kapayapaan sa buhay ng tao. Nang marinig ko po noon na si Jesus ay nandoon sa aming bayan, ako po'y lumabas ng bahay. At nang makita ko pong makapal na tao, narinig ko na si Jesus daw ay nandoon. Dahil ako'y napakapandak, hindi ko ho siya makita. Ako po'y humanap ng paraan. Nakita ko pong puno ng sikomoro. Umakyat po ako doon, matinik. Hindi ko po ininda ang tinik. Makita ko lamang si Jesus. At nang ako po ay nandoon na sa puno na yaon, nakita po ako ni Jesus. Galak na galak po ako, mga kapatid. Sapagkat nang makita ako ni Jesus, sabi niya, Sakeo, bumaba ka agad. Kailangan kong tumuloy sa bahay mo. Mga kapatid, hindi ko kilala o hindi ako kilala ni Jesus, pero nakilala niya ako. Kamangha-mangha, hindi po ba alam niya ang lahat ng pangalan ng tao? At nang ako'y bumaba, hinawakan ako ni Jesus at siya po ay tumuloy sa aming bahay.
inihanda ko po sa Kanya ang masarap na sinigang. At ako po'y tumayo. Dahil sinabi ni Jesus, dumating sa sambahayang ito ang kaligtasan. At ako po'y tumayo, mga kapatid, at sinabi ko sa ating Panginoong Yesus at sa lahat ng nakakarinig, kalahati ng aking ari-arian ay ibibigay ko sa mga dukha. At kung ako man ay nandukot ng 10 bilyong piso, sabi niya, ibabalik ko ng 4 na ibayo, sabi niya. Isa siyang tax collector. Kamangha-mangha, hindi ho ba? Tumindig naman ang isang dating bulag na nakakita. Ang pangalan niya na si Bartimeo. Ang sabi niya, mga kababayan, natatandaan ko po, ako po'y isang bulag. Ako po'y nandoon sa lansangan, humihingi ng limos. Gusto ko pong makakita. Narinig ko lang na mayroong Jesus na nagpapagaling na mga lahat ng uri ng karamdaman. Nang marinig ko pong si Jesus ay magdaraan doon sa harapan ko, ako po'y sumigaw, Jesus! Jesus! Anak ni David! Mahabag po kayo sa akin! Nang marinig po ito ng ating Panginoong Jesus, lumapit po ang kanyang mga alagad, ako'y dinala po sa paanan ng ating Panginoong Jesus. At kapag karakay, sinabi ni Jesus, magaling ka na. Maya-maya po, ako po ay nakakita ng liwanag. Maya-maya po, ako'y nakakita na. O kamangha-mangha ang gawa ng Diyos. Marami po sa kanila, hindi lang 3, hindi lang 4, kundi 120 mga kapatirang mga mananampalataya ang nagtindigan at nagpahayag ng mga kamangha-manghang gawa ng Diyos. Nang ibig sabihin, totoo na si Jesus ay makapangyarihan. Totoo na ang salita ni Jesus ay nagpapabago ng buhay ng isang tao. Totoo na si Jesus ay nagpapagaling at tagapagligtas. Purihin ang Panginoon, palapakan natin siya. Hindi ho ba ganito ang ginawa sa Taytay United Methodist Church? Tingnan niyo po ang katabi po ninyo. Dati hong bulag yan eh. Dati po masungit yan. Di ho ba? Dati walang pakialam sa kapwa yan. Pero bakit tayo nagsasama-sama dito? Dati po takot-takot dito. Mga kapatid, si Pastor Biones natutulog po doon ngayon. Ayan, dyan sa kwarto sa office. Mamaya 8 o'clock po siya. Magsisermon tsaka po 5. Si DS naman doon sa dulo. Ako po'y galak na galak. Ngayong umaga na ito. Bakit po? Noong kami mga kabataan pa, si Pastor Biones na-destino dito, di ba, ng 8 taon yata. Minsan, isang araw, ako po'y tumindig dito. Wala akong tao. Sinampulan ko lang yung sarili ko kasi parang may calling ako magpastor. Tingnan ko nga kung ako'y magpapastor. Ako po'y pumesto rito talaga. Nanginig po ako. At ang sabi ko, Panginoon, hindi ako magpapastor. Hindi ko kaya. Nanginginig ako. Tsaka, nauutal po hindi lang ako eh. Tsaka paghaharap ko ganyan, sino ako? Sino ako? Wala akong kakayahan. Pero mga kapatid, bakit ako narito? Bakit may kagalakan sa puso ko? Bakit may tapang ang puso ko? Hindi ho galing sa akin yun. Ito po'y galing sa banal na Espiritu. Kami pong mga pastor, nagpapagamit sa Panginoon. At purihin ang Diyos sa iglesyang ito. Kasi po, noong 1953, nang banggitin ko po sa inyo kanina, ang dami pong mga pastor at diakonisang nag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon. Hayag po yan sa ating iglesia. Kaya kahapon, kung kayo po'y sumama sa parada, ang ganda po ng ginawa ng Panginoon. At karamihan po sa ating mga pastor na nandoon. Bunga po ng pagkasinambahan ng Espiritu sa Taytay United Methodist Church. Pangatlo, power to convince the unbelievers. Power to convince the unbelievers. Mga kapatid, pansinin po natin ito. Doon sa Jerusalem, mayroong mga unbelievers.
na nakita nila, naririnig nila po yung 120 mga Kristiyano na nagkakatipon. Kung ating papansinin, yung mga unbelievers na ito, galing po sa iba't ibang lugar. At ang sabi ng Bible, bakit sila'y nagsasalita sa ating katutubong wika? Ayan, ano? Ilan po? Ilan? O, kung kayo may Bible, sige, bilangin po natin. Tingnan niyo po. Pakita mo nga yung labing... Ayan. Parthians, Medes, Elamites, Mesopotamians, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, Libya, Rome, Cretans, Arabians. Ilan po? 15. Napansin nyo? Yang 15 na yan, nandyan yung tinatawag nating cradle of civilization. Ibig sabihin kung saan nagmula. Ano ho? Yung pong mga matatandang tao o yung mga matatandang syudad. Ngayon, mga kapatid, tingnan naman ninyo. First 15 converts. May napansin ho ba kayo? Sa ating marker, 15. Babanggitin ko po ang mga pangalang ito. Pedro Gonzaga, Honesto Gonzaga, Enrique Gonzaga, Herbacio Bunyi, Leoncio Tamayo, Guillermo de Rosario, Miguel Esguerra, Martin Paz, Modesto San Victores, Victorino de Leon, Vicente Espiritu, Eliseo Arboleda, Maximo Florendo, Francisco Pilisardo, at Teodoro Araulio. Sino po dito ang inyong lolo? Meron po ba dito apo, inapo? Ay, praise the Lord, palampakan natin po sila. Amen, amen. Yan. Kalaura, sino ang lolo nyo dyan? Kalaura. Sino lolo nyo dyan? Wala. Okay. Sino yung dito? Wala tayong mga lolo dito. Tayo. Di ba? Marami tayo dito. Okay. Anong ibig sabihin nito? Iisa lang yung kahulugan nito. Lahat ng mga unbeliever ay hihikayatin ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesucristo. Nang dumating si Pastor Agaton Pascual dito, wala siyang dala kundi Bible lang. Tama po? At yung Biblia na ito, na kinasihan ng Banal na Espiritu, ang siyang tinanggap ng mga taga-Taytay. At kung papasinin po natin, mga kapatid, sa pagtanggap na ito ng mga taga-Taytay, ay iba't ibang uri ng mga pagbabago, iba't ibang uri ng mga karanasan ang ipinakita ng Panginoon. Ang mga binabanggit na 15 lugar ay nangangahulugan na ang mga lugar na ito ay inihanda na ng Diyos sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang tanggapin ang salita. At sa sino mang tumatanggap ng salita, yung mga unbeliever, oo nga, totoo nga. Yung mga unbeliever dati, mga ang daming pamahiin, tama po? Ako lamang ang dami naming pamahiin, Pero nang dumating ang salita ni Kristo, yung lahat ng mga pamahiin, inalis. Bakit? Kasi itong mga pamahiin na ito, pagpapahirap ito sa atin. Ito yung nagpapabagal ng pagunlad ng ating buhay at sa kabuuan ng ating ekonomiya at sa kabuuan ng kalagayan ng buong daigdig. Pero mapansin natin, bakit nanahan ang salita ng Diyos, bakit nagtagumpay ang salita ng Diyos, at ito ang patuloy nating inuunawa at patuloy nating pinagbubulay-bulay at sinisikap na maisagawa ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi alam natin, nalasap natin ang kabutihan ng Panginoon sa salitang ito. Iba ang pamahiin sa salita ng Diyos. Ang salita ng pamahiin ay galing sa salita lang ng tao. Ang salita ng Diyos ay may buhay, may kapangyarihan, at may pag-asa. At sa magitan ng Banal na Espiritu na
lumulukob sa salita ng Diyos, parang bomba atomika, mga kapatid. Very powerful. Nagpapabago. Nagpapaunlad sa kabuuang buhay ng isang tao. Kaya po, yung Deuteronomy chapter 7 verse 9 is a very powerful word kay Joshua and Caleb. Na ako'y naniniwala na sa pagsunod ni na Joshua at Caleb sa salita ng Panginoon, narating nila ang lupang pangako. Kaya ang mga inapo ni na Joshua at Caleb nanahan doon sa lupang pangako. At ang 15 ito, naniniwala ako, kinasihan ng salita ng Diyos, kinasihan ng banal na Espiritu, at dadaloy doon ang sabi ng Deuteronomy chapter 7 verse 9, pagpapalain ko ang lahat ng umiibig at sumusunod sa akin hanggang sa ika-1,000 sa alinlahi. At ang ibig sabihin nito, itong 15 unang convert na ito, kapag sila'y nagsalita, kapag sila'y nangusap, kapag sila'y nagbahagi sa pamilya nila, at doon sa mga kapitbahay, o kung sa sino man tao, dadaloy ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Tanggapin man o hindi, hindi yun ang issue. Ang issue doon, na ibahagi ang salita ng Diyos. At ako'y naniniwala, hindi man tinanggap, darating ang panahon, yung tao na yon, tatanggapin niya at ipamumuhay niya. Sino yon? Ako yun eh. Hindi ko tinanggap. Nireject ko po yung mga nagdi-DBCS nun sa amin. Binabato namin nung araw. Sina Ka Carlos, nag-Bible study noon sa bahay. Sina Pastor Palma, nagba-Bible study noon. Silip-silip lang ako. Gugutom na ako, lumayas na kayo. Pero ako ay tumanggap ng salita ng Diyos. Kaya itong 15 na ito, mga tatay po ito. Di ba? Kaya sa lahat ng tatay, hello, Happy Father's Day. Tumayo po mga tatay, tumayo po mga tatay uli. Patayon po natin, kanina kasi wala po sila eh. Okay, mga tatay, palapakan natin ang mga tatay. Ayan. Salamat po. Salamat po. At kayo mga tatay ay pinananahanan ng Espiritu Santo. Narinig ninyo ang salita. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik mga kapatid, ibahagi po ninyo ang salita ng Diyos. Huwag ninyong hintayin na kayo ma-stroke, manghina, saka kayo magigising sa katotohanan. At panghuli mga kapatid, power to transform the world. Power to transform the world. Ayon sa statistika, di ba? Ayon sa statistika, ang populasyon natin ay nasa almost 6 to 7 billion people sa buong mundo. Alam niyo po ba, kung atin titignan sa statistika, ang Kristyanismo ang mayroong maraming bilang kumpara sa Islam, kumpara sa bilang ng mga Hindus at ng mga Buddhist among the major religions in the world. Why? Because Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, is very, very different. At ayon sa Philippians 2:9-11, ang sabi doon, darating ang panahon, ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, ang lahat ay sasamba. Lahat po ay sasamba at sasabihin na si Jesus ay Panginoon. Why? Because the Spirit of God, in the name of Jesus Christ, by the power of the Word of God, ito ang siyang katangi-tanging pag-asa ng buong mundo na hinahanap ng lahat ng tao. Kaya't ang church, ang mga mananampalataya, ay inaasahan ng Diyos na sa pagdating ng Banal na Espiritu ay magsasalita at magpapahayag ng mga kamanghamangang bagay sa ikaliligtas ng maraming tao at sa ikapagpababago ng buong
sandigdigan. Mga kapatid, inanyayahan ko po kayong tumayo. At ating awitin, ang awit na ito, Come, Holy Spirit. Pwede po ba itaas natin ang ating mga kamay? Tanda po ng ating pagtanggap sa biyaya ng Banal na Espiritu. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your light and your wisdom. Come in your own special way. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa mabiyayang mensahe sa buhay ng bawat isa. Ngayon naman po ay ating ipagkaloob. Ang pagpuri ay ukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Ating pong ipagkaloob na may kagalakan ng ating mga ikapo, pag-ibig, pangako, pasasalamat, at ang ating patuloy na suporta para po sa Centennial Anniversary Fund. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat bilang Ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay ay pinagkatiwala mo sa amin ito. Bahagi ng mga ipinagkatiwala mo, Panginoon, narito at aming inihandog sa iyong harapan. Pagpalain mo po ito, Panginoon, at magamit sa iyong mga gawain. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Ngayon ay atin pong tinatawagan ang lahat ng ating mga ama. Sige po. Lahat ng mga tatay. Ay, mga tatay.
Sige po, hali kayo. Yan, ngayon po ay, ayan, hintayin natin. Sige po, at papamigay po ng ating family ministry ang kaloob. Ayan. Oo, parang tutti-frutti po yan. Sige po, mamaya nyo na buksan. Sige po. Sino po yung mga anak naman? Yung mga anak. Nasaan ang mga anak? Ang mga anak, asawa. Nasa yung mga... Pwede po bang lapitan ninyo ang inyong mga, ang inyong asawa o yung mga anak? Lumapit po kayo sa inyong mga ama. Sige po, at mag-express kayo ng inyong pagmamahal, pagpapasalamat. Ayan. Huwag po kayo mahiyang gawin yan. At ito po ay pagkakataon upang patuloy na ating ipahayag sa kanila yung ating pagmamahal. At mamaya, sila po ay inyong ilabas sa pintuan. Ilabas niyo po sila at inyong bigyan sila ng isang salusalo, special day para sa kanila. Ano po? Mga kapatid na nadyan po sa inyong mga upuan, pwede po tayong tumayo at ating ipanalangin ang ating mga ama ng tahanan. Sayin po natin ang ating mga may sa kanila. Aming Diyos at aming Ama, na pinagtutularan ng lahat ng pagiging ama dito sa lupa. Marami pong salamat. Sa bawat isang ama, haligi ng tahanan na iyong ipinagkaloob sa bawat isang tahanan at sambahayan. Ang aming pong dalangin, patuloy na sa buhay ng bawat isang amang naririto at maging silang wala po dito. Patuloy na mahayag po ang iyong kapangyarihan, ang pangunguna at pamamatnubay ng iyong banal na Espiritu, upang patuloy po nilang maisakatuparan ng buo nilang makakaya ang kanila pong mga responsibilidad na iyong ibinigay sa kanila. Dalangin po naming magampanan po nila ang bawat isa ito ng buo nilang makakaya. At sa ganitong diwa, patuloy na sa kanilang mga buhay, mahayag po na kayo ang patuloy na gumagawa sa kanilang mga buhay. Pagkakalooban niyo po sila ng patuloy na kalusugan, ng kalakasan, at ang iyong kapangyarihan ang laging mahayag sa kanilang mga buhay. Pagpapalain mo rin po, Panginoon, ang mga ama ng tahanan na wala dito, bunga na sila po ay mayroong karamdaman. Patuloy na palakasin niyo po sila. At dinadalangin din namin ang mga ama ng tahanan na hindi po nila ganong magampanan ang kanilang tungkulin. Patuloy na empower po ninyo sila upang magampanan po nila, Panginoon, ang tungkulin ng pagiging isang ama. Samahan niyo po aming Diyos ang bawat isa sa kanila. At aming inadalangin na sila'y pantuloy na pagpapalain niyo sa pamagitan din ng patuloy na pagpapakita ng pagmamahal ng kanilang mga kabiyak at iyon din po ng kanilang mga anak. Nagpapasalamat po kami aming Diyos sa bawat isang ama ng tahanan na iyong patuloy na itinalaga sa dakong ito ng Taytay United Methodist Church. Patuloy mo pong sasamahan ang kanilang mga buhay. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay tanging sa inyo lamang. Sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isang ama. Ito, manatili po tayong nakatayo.
increase. With affliction he added mercy. Who multiplied trials, his multiplied peace. His love has no limit, his grace has no measure, his power has no boundary known unto men. For out of his infinite riches in Jesus, he giveth and giveth and giveth again. Makakaupo ang kapulungan. Salamat po, O Diyos, sa napakayamang mensahe na iyong ipinadala sa pamagitan ng iyong lingkod, Pastorador. Di lamang, O Diyos, pagpapaalala ng kasaysayan ng pagpuspos ng iyong mga sinaunang disipulo, ang tunay na umabot sa amin, maging ang aming panahon na kami ay nakaranas ng pagpupuspos ng banal na Espiritu. Sa panahong tinanggap namin ang aming muling kapanganakang, hanggang kami, O Diyos, ay magamit sa iyong kaharian at tunay na dalhin sa dako ng aming magagawang pagdilingkod sa iyo. Salamat po, O Diyos, sapagkat ikaw ay sumasa amin, O Santong Espiritu. Maging magpahanggang ngayon, di ba namin nakikita ang aming Panginoong Hesus, maging ang Diyos Ama. Subalit sa pamagitan po ninyo, Diyos, Banal na Espiritu, nararamdaman po namin ang pagkilos ng aming Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam po namin, napakalaking pagkakataon at biyaya ang pagkakaloob po ninyo ng mga spiritual na kaloob sa iyong mga anak. Ngayon din ang aming pagpapasalamat sa mga talento at abilidad na aming magagamit upang patuloy na mapalago ang Taytay United Methodist Church. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang inyong mga anak na ngayon nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ang mga magdiriwang pa, ngayon din ang pagpapala sa married couples, sa kanilang wedding anniversary, at ang celebration ng Father's Day sa lahat ng tahanan sa araw na ito hanggang sa isang linggo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And we have exhausted our endurance when our day is updone, when we the end of our hoarded resource, others will giving His only begot. His love has no limit, His grace has no measure, His power has no boundary known unto men. For out of His infinite riches in Jesus, He giveth and giveth and giveth again. Amen. At ngayon, mga magulang, mga kapatid, sa ating paghayo, napakinggan natin ang mabuting balita. Tayo'y patuloy na pinalakas and empower ng kapangyarihan ng ating Diyos. Gamitin natin ito sa ating paghayo sa mundo. Sumati ng wala hanggang pagpapala ng ating Diyos Ama. Ang patuloy na pagpapatawad, pagliligtas ng Panginoong Jesucristo, ang di malirip na kapayapaan, kagalakan, kapangyarihan, patuloy na pamatnubay ng banal na Espiritu, siyang sumabuhay ng bawat isa, mula ngayon hanggang sa wakas. Amen.